alam nito yung pantubos. Hindi. Hindi tayo magsalubog yan. Yung pantubos na namin. Ano yung pantubos? Ngayon, yung lang nandun doon. Alin nga yung nasa isip mo ngayong pantubos? Bakit ako tatanungin mo? Ako yung nagtawa ko. For clarification. Hindi mo ba kayang sumagot? Oo, kaya nga nagtatanong. Question for clarification. This is a question for clarification. Kung nakakaintindi ka, ng debate. Ganito po. Ang point of clarification, nagsabi na po ano yung alasan tinatanong sa inyo. Yaman kayo po ang gumamit, dapat kayo ang clarify doon. Kayo ang clarify na po. Ang salita roon ay pantubos. Yung pantubos na binabanggit dito, ano ang pantubos na iyan ayon sa inyong nasa isip? Baka pag sinagot kita, yung pantubos na iyan ay pantubos ni Cristo ang nasa isip mo. Malay ko, hindi ang nasa isip mo yung tinatanong ko. Ay, tinatanong ko yung tinatanong mo eh. Kaya ba ang nabasa ang pantubos? Kung ano yung nabasa ang pantubos? Ito, tanong ba yan? Ang tinatanong ko, hindi, may nabasa ka kung pantubos. Meron ka? Meron ka nabasa? Pagwato. Yung pinasa mo kanina. Meron din yung pantubos na yan. Ayon sa yung pantubos. Bakit ako tatanungin mo? para maintindihan natin ito. Kayo po ang gumamit ng versikulo 4. Tinatanong po kayo sa versikulo 4. Meron pong binabanggit daw siyan na pantubos. Meron. Ang tinatanong po sa inyo, kung yung pantubos na binabanggit sa 4, kung naibigay na o hindi pa. Ano ba ang pagkaintindi nyo? Doon sa pantubos na yun, sasagot lang po kayo ng categorical kasi yes or no o kaya dadalawang sagot lang naman naibigay na o hindi pa. Dahil yun lamang po ang sasagutin nyo. Kaya ang point of clarification, tapos na po yun na-clarify nyo. I-specify na po yung verb. Yun lang po ang sasagutin nyo. Yung pantubos ng mga bayan, pantubos na Egypto, Ethiopia, at iba pang bansa na binabanggit dito, naibigay na. Yung po ay nasa 4, hindi po yung nasa itaas na 4. Yung po ang tanong, yung nasa 4, hindi po nasa itaas na 4. Ang 4 ay ganito ang sinasabi. Lamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang. At aking inibigya kaya magbibigay ako sa iyo mga tao ay bigay ng tubos. At sa mga bayan na pinakapantubusan yung buhay. Ayun, sa pagpapaliwanag na ayon sa konteksto, ang konteksto ay fresh, ang tinutukoy dito na naibigay ng pinakatubos ay ang Egypto, ang Ethiopia at ang Seba. Basta, aking ibinigay na pinakatubos sa iyo. Ang Egypto, ang Ethiopia at ang Seba. Yun ang ibinigay. Inuubos po oras Ang tanong ko na sa 4 na ay sagot mo na ibigay na. Ano nabasa mo? hindi ba ibibigay pa lang? Ang sumula, ang propeta Isaiah ay hula pa lang ito. Tayo 1985 na. Itinatanong mo sa akin ngayon na nagbubuhay nitong taong 1985. Kung naibigay na, naibigay na. You are out of time. Ang itinatanong ko yung nasa ulan, hindi yung katuparan. Yan, makikita na ba yan? Aba, ang tanong mo sa akin, naibigay na ba? Naibigay na ba? Hindi ba ngayon ikaw nagtatanong, ako ngayon nabubuhay. Kasalukuyan, tumatayo siya, hindi ako nabubuhay. Tatanong mo rin. Pinakita mo, Hindi na ayaw, na ang pinakasentrong inilagan sa mga basa ay isip mo. Pero pa, ano yung ibig mo ipakilala ro? Ano ngayon kung ang sentrong inilagan? di ba na kung nakinig yung mabuti, mula roon sa sentrum yun, sa starting location yun, starting point, ay mula roon sinala ang aliman sa apat na direksyon ng compass north, south, west. At ito po ang sabihin nila ang ayat. Pagka para tumama ang pambagit ng direksyon, ang kailangan gumamit ay nasa Jerusalem. Batay sa konteksto ng Biblia at ng mga sumulat ng Biblia,
Kailangan doon tayo manatili. Hindi doon sa kung kaninong otoridad. Biblia ang otoridad natin. Tinatanggap mo kasi ng ayat. Yung salitang Misra, ito ang bumanggit na kanina. Ang kahulugan nun, malayo silangan, tinatanggap mo. Batay kay William Smith. Pero tinatanggap mo ba yun? Hindi lubisan. Nadagdag ako ay nagtutuloy din sa wika ng rayo. May reservation. Tama lang. Yung bang salitang Smith, hindi ba lang ang nagpatuturo? Dahil yung Misra ay malayo silangan? Kung meron kang may pakitang ibang kung meron ka may pakitang ibang referensya, di ikaw ngayon, burden of proof na kayo. Ito, burden of proof. Mga magulang at mga kaibigan. Alam ba na kaya sa nahirapan kanina? Kaya kung saan nagpapunta-punta ating kaibigan, ang ibig niyang palitarin doon sa 43 na binasa ko kanina, yung manggagaling sa malayong silangan, yun daw ang titipunin ng ngalan ng Israel. Binasa niya mula sa ulo. Ito binasa niya. Ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo. O Jacob na nag-ani sa iyo, o Israel, ikaw ay huwag matakot sapagkat pinubos kita, pasensya. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pagka ikay dumaraan sa tubig ako'y sasayo, at ang sa mga ilog, hindi ka tatakpan yun. Pagka ikay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog, o maglilinas na ng aras sa iyo. Kaya, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang tagapagligtas sa iyo, aking ibinigay, pasensya, aking ibinigay na pinakatubod sa iyo, ang Ehipto, ang Ethiopia, at ang Sheba. Naibigay na. Kaya yung sa 4, hindi na, yamang ikay naging mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang at aking inibig ka. Kaya, eto kaya, magbibigay ako sa iyo ng mga tao na pinakatubos sa iyo at mga kalang na pinakatubos sa iyong buhay. Naibigay na ba? Ang lahat, magbibigay pa lamang. Kaya hindi siya makasagot. Pinag-iisa niya. Samantalang may naibigay na at meron ibibigay pa. At ito, hindi ka ito parang pinahulan ni Jeremias. Pambihira naman, bumasa na hula ni Jeremias sa pagtitipon sa Israel. Ito ang katuparan. Hula rin ito eh! Hula itong kaibigan natin. At saka, alam ba niya kaya hindi siya makasagot kung tinatanggap niya na yung Misra ang talagang kahulugan malayo silangan. Ayon daw kay Smith with reservation. Kaya sa natin mas marunong kay Smith. Ito, hindi kay Smith ito. Kay Kellerich ito. Nakita natin, Bible Dictionary ko dito. Kung basa, talata yung 43. Bingo, ano ba nakalagay? Ayaw paliwanag, no? Please, the Hebrew term to them properly means that which is before or in front of a first person. And was applied to each from the custom of turning to that direction when describing the points of the compass. Before, behind, the right and the left, represented respectively east, west, south, and north. Yeah. The term is generally used refers to the land lying immediately eastward of Palestine, Arabia, Mesopotamia, and Babylonia. Kaya yan ang sige, yun ang karaniwang taon na sa tiyanan malapit sa Israel. Ito isa. On the other hand, Misra is used of the Far East. Sa magapit ng Misra, yun ay ginagamit ng kahulugan Far East, malayo silangan. E bakit tinanong niya? At hindi siya makasagot ng diretso.
Paano ang sabi niya, ang ilagay daw sentro ng mga bansa, Jerusalem. Ang amin daw pinagbabataya na nagsabi malayong silangan, itong ating lugar ay mga taga-Europa. Kaya itatanong ko sa kanya, sino ba si Isaya? Taga-Marte ba ito? Hindi ba taga-Jerusalem yan? Siya ang unang tumawag, Misra, dito sa Pilipinas. Bakit pinapintor na sa Pilipinas? Tumutuko yung Misra. Dito natupad. Bakit dito natupad? Dito lumitaw yung saksi na magpapakilalang iisa ang Diyos. Walang nauna, walang susunod. Kaya nabanggit ko sila. Bakit? Eh siyempre, magtitindig ka. Ahawin mo, amang kuyabot ka, niya rin ay yun yung kuyabot eh. Maling pananampalataya yun eh. Kaya nga pinalitaw ito eh. Para alisin yung maling pananampalataya kung sino dinidus eh. Ayun, ano pa isang katunayan? 158. Ngayon, tungkol dyan sa pangalan ng Diyos, sa kanyang pangalan. Ano tinatanong sa akin kung pangalan ng Diyos? At nagtataka siya kung bakit ang ginagamit ng libro nila. Eh kung libro ko gagamitin ko, isasabihin mo, sabi ko lang. Eh kabutihan na sa inyo, kayo na naglalaban. Pinababasa sila sa akin, kung tetradramaton, ay lubuhan. Yan sa kaya, unahin natin ito. Ito kaibigan, interlinear translation of the Greek scripture. Hindi na naglalakhala, Watchtower Bible Extra Society, sila rin. Sino niyo sinasabi nila? Ay pakinggan niyo, oh. The divine age, ang banal na pangalan. One of the remarkable parts not only about the extant manuscript of the original text written, but of many versions, ancient and modern, is the absence of the divine name. Ang isa niyang katotohanan ng kapansin-pansin, hindi lamang sa mga umiiral na manuskrito, maging original na tekstong Grego, at sa maraming bersyon, maging sinauna at maging makabago, ay ang pagkawala ng banal na pangalan ng Diyos. Alam nilang nawala yun eh. Sa akin nahanapin. Dahil nawala. Ay nakasulat sa Biblia. Ito, yun yung tetradramaton. In the ancient English scripture, that name was represented by the fourth letter. Yun nga, Yod, Red, Fourth, Red. Hindi ko alam yan. Kaya itinababasa sa akin. Ano sabi ninyo? The exact pronunciation of the name is not known today. Hindi kami hindi mo alam nyo. Alam ba nyo kasaysayan ng pangalan? Ito nangyari ka rin. Pagkalipas ng daan-daang taon, ito kanila ito. Mabuti na rin libro nila. Dahil sa okay susulat pa, sasabihin niya, gawa-gawa ako lang. Eh kung yan ay sila na nagtatapat. Eto, bakit Yahweh? So, dito ang gusto nilang pangalan ng Yahweh. Kaya kung totoong pangalan ng Diyos, isang sila Yahweh. Ang Yahweh kung minsan ay Yahweh. Ay isang mabutit hindi Yahweh. Ay isang pagtatangka lamang na bigtasin ang pangalan ng Diyos sa isang anyo na mas malapit sa original Hebreo. Sa pagsulat na sinaunang Hebreo, mga katinig lamang ang ginagamit at hindi mga katinig, pero nga ang sunod. Ang pangalan ng Diyos na sa mas matandang manuskripong Hebreo ay nakasulat ngayon nga ang transliteration, dalawa, YSWS o JSGS. At malinis na ang tawag sa mga titik na yan ng mga komentarista ng Biblia, tetradramaton. Meron mga tawag, tetradramo. Ibig sabihin, 4 na letra. Tetra, 4, dramo, dramaton, letra. Pagkalipas ang daan-daang taon, nawala ang tamang dikta sa pangalan ng Diyos. Ngayon, hindi masyak kung ano ang patinig ang dapat gamitin para sa pangalan ilahan.
Bakit? Wala, dahil sa dapat ang bago panganak ang Kristo, hindi na nila binibigkas yan. Itagdawal kasi ng Diyos, nabigkasin ng kanyang pangalan, kaya walang kabuluhan. Sa tapos ng mga Diyos, hindi na nila binigkas. Yung mga nakakaalam na matatanda, namamatay. Yung mga batang lumilitaw, hindi nila nabibig, hindi nila alam ang pagbasa niya. Pero dun sa dati, alam nila, halimbawa, LCD, kanina natin basahin nyo, ito yung abbreviation nyo, LCD, pagka tayo babasa ngayon, limited, alam na natin. BLDG, period, alam natin, building. Pero pag wala nang narinig at hindi na ituro sa mga bata, parang araw hindi na magbabasa yun. Ganyan ang nangyari sa tetragrammaton. Ay di mo nagsasabi, sila rin. Ngayon, paano ngayon nang ikalawang hati ng unang 1,000 taon, ang mga experience scholar ay nakaisip gumawa ng tinatawag na PowerPoint. Saka mawalan lubisan lahat ng mga salitang Ebreo. Nilagyan nila ngayon para mabasa. Nang lagyan nila yung tetragrammaton, anong ilalagay nila? Hindi nila alam kung paano bibigkasin. Ito inilagay. Abay siya sa Ebreo niya, hindi ko nila sasagalit niya. Pagkatawag saan maglabay, binigyan na ako. Kaya siguro niya sana, tinatawag ako itong nalo para magamit ko rin sa kanya. In order to ensure that the pronunciation of the Hebrew language as a whole will not be lost, Jewish scholars of the second half of the first millennium Christian era invented a system of points to represent the missing vowel. Invento sila ng mga tuldok, buhit, pagdit, para ilagay, hindi na magiging pinatay. Halimbawa, ang nakalagay yung sin, dili, hindi makapintada, nilagyan ng vowel point. Nalagyan nila ng vowel point ang yung tetragrammaton ay nabasa at wala. Ngayon, wala ko na para mabusa na oras. Anong katunayan na yung ibang tupa na Jesus na ating binasa kanina? Talagang yun ang Iglesia ni Cristo na lumitaw ng 1914. Ito nga Iglesia ni Cristo humarap sa inyo at tuusap si General Ayat, ilang testigo. Hindi ang batayang military, ang batayang hindi nila. Binasa ko, sabi ni Cristo, meron akong ibang tupa, 56. Gagawin ko isang tawa. Yan ang batayan ko. Pero sino testigo? Sila. Ito mo, ang nawalang paraiso. Kailan ba yan pagdadala ng ibang tupa niya? Pakinggan nyo, kanila ito. At meron akong ibang tupa na hindi ng gulungan ito. Para bigyan sa na nawalang paraiso. Akin rin dadalhin at sila'y magiging sa ating pilit, sila'y magiging isang kawan, 1:14. Ayan. Ibinasa ko rin. Ngayon, sa panahon ng kawakasan, ayan, ngayon, sa panahon ng kawakasan, na ito ang panahon ng kanyang sinimulang dalhin sa tulungan, ang ibang tupang ito. Kailan daw po pagsisimula ng pagdadala ng ibang tupa yun? Panahon ng kawakasan. Ay kailan yung panahon ng kawakasan yun? Sila rin ang sasagot. Alam o, sa gayon, ang panahon ng kawakasan ay isang itinakdang haba ng panahon na may pasimula at may wakas. Ang panahon ng kawakasan ay nagsimula na noong 1914. Alam nila lang. At ang itumututol na pasubo na lang. Siguro magtatanong. Saan nga gano'n? Bakit kaya may kaalaman sila tungkol dyan sa pagkaisaya ng paglitaw ng Diyos ng Cristo? Niregesemos 14, tumututol pa. Yan lang din ang mga parasayo sa panahon ng Panginoon sa Cristo. Meron din silang hiwapit sa hula. Alam nila, nilitaw sa lahi ni David. Alam nila, kung tawagin ni David, anak, tinawag din Panginoon. Pero hindi nila lubos sa maunawaan. Kaya sa bandang huli, sila pa nagpapatala. Yan niya, may hiwapit sila. Talagang ay Iglesia ni Cristo. Nilitaw, 1914.
Ay bakit nilalabanan? Hindi kasi mga sugo eh. Hindi lubos ang pagkaunawa sa banal na kasulatan. Alagaman, may lumitaw na gawain yun Vicente sa proses, sila rin ang testigo. Ang batayan mo, Biblia, testigo lamang sila. Eh, magaling naman testigo. May evidence in the U.S. Tingnan nyo, the good news of God's kingdom, ang mabuting balita, yan yung tayo ng kaharian ng Diyos. Paul, 1914. Ano naman rin tayo ng 14? Sila? Sabi natin. Pero kanilang pinatutunayan eh. 1914. Hindi? Ngayon sila. Saan sila ng 1914? Sila ba yung lumitaw, no? Ay pakinggan nyo. Kailangan maging tapat. Babahin natin ulit. Saan sila na no? 1914. Noong sigma ang pandaigdig uno, 280. Sigma ang pandaigdig uno, first World War, 1914. Ang pagbabalita sa kaharian na isinasagawa ng mga saksi ni Jehovah ay napatigil. Alam mo kung bakit? Kung bakit sila napatigil? Mula noong 1914 hanggang 1918, ang mga saksi ni Jehovah, mga silanggong espiritual na Babilonia, na makabagong Babilonia. Ang Babilonia ay pangalan na ginagamit ang Biblia pag ilarawan ang masamang sanlibutan. Ay dahil sa ilalim ng Jabal. Ang Iglesia ni Cristo, ang paglitaw po nito, magtatagagay. Talagang pinatutunayan ng Biblia, pinatutunayan pa ng mga kumakaawa. Walang pagkaawa nila, ang kanyang pagtuto, karabang din ang kanilang budo. Alam nila, 1914, lumitaw ang tunay na pangaral ng Ebanghelyo. Yan ang tinatadhana ng Biblia. Mga testigo na unawaan nila ay wala natin kung bakit lumalaban ba. Doon sa kanilang paglitaw, kaya ang hindi nila masasabi sila yan. Ito ba, isang hindi ka nangyari sa mga kapit. Ay hindi natin yan. Magpahanggang hindi nag-isang at kasali na ang kanilang mga kaligal-galigon, ang mga saksi ni Jehovah, dapat na maging minister. Alpha, maging minister. Basta yung daw ng practical. 300. Salamat ang bayan mo, at hanggang ng mga at kasali na ang kanilang mga kaligal-galigon, ang mga saksi ni Jehovah ay labis pa rin nagtitiwala sa di umalit pagpapabuti ng ugali. Sila'y malapit rin nahihilig sa pagsamba sa nilalang. Dahil ang gaunihan, yung sa diskusya, kanilang tinatanggap na ang mga pamalag dito sa lupa ay siyang nakatataas sa mga kapangyarihan na itinalaga ng Diyos. Roma 3:1. Yun hanggang 1918. So, dumating ang panahon, ito na. Kaya, ganyan na lamang ang kanilang takot sa tao. Lalo na sa mga pinuno, sila'y nagdiriwan ng ilang kapistahang padano. Kaya taganang pasto, ang pangalan ni Jehovah ay kanilang inilalagay sa gawing likuran. Kanilang ginagamit ang simbolo ng Diyos. Ginagamit ang Diyos bilang tanda ng Diyos ng kanilang Kristiyano, bantay Kristiyano.
at true sa isang organisasyon naman ay kanilang itinagpapatuloy ang makademokrasyang siberyanong estilo ng pamamahala sa komunigasyon. Isip-isipin niya, hindi yung 1868 na naniniwala pa sila sa mga bisita, dumadami pa ng pagsambal Tagalog. Kaya ang 1914, hindi nila nasasabi sila yan. At talagang sa katotohanan, 1872, nagsimula sila ng pag-aaral at nang makasulat ng isang arawan nila tama, mga hagina, nagturo na, yan, napasubong sila. Malasang na sila araw nila. Yan ang nangyari sa kanila. Kaya ito Iglesia ni Cristo, yan ang amin, itinagpapapag sa inyo. Unang napagsunin ko dito. Sino yan? Saan ba? Sige. Ito bang binasa ninyo kung kalabas saan siya binasa ng kanyang ay sinulat na Bible Dictionary? Sino ang batayan mo? Yan mismo ay siya sumila. At yan si Telebet, isa yan sa mga eskola yan. Anong tinatanong ko, anong batayan mo? Hindi dapat sabihin kung sino batayan niya. Ang ating Based upon the foundation laid by William Smith, edited by F.M. Telebet. Dr. Benito. Ito ay editorial eh. Edited, no? Ito edited ni Telebet. Pero anong batayan niya na in-edit niya? What did he edit? My question is, anong kanyang in-edit? Aba talagang ay alimang sinusulat, pasado siya masiguro, natumpak, nag-excelay, sa gramatika, ina-edit yan. Ano ang kanyang in-edit na saligan ng kanyang Bible Dictionary? In-edit yan, para ipakita yung katumpakan. Ano ang in-edit niya? Kanino siya bumatay o nagsalit ng kanyang isimulat? Teka, sagutin mo ang tanong. Hinihiyap siya yata eh. Walang nag-explain mo yata eh. Sagutin mo ang tanong. Ginoong Francisco, para likod sa kayo. Ang tanong ko, kanino siya sumalit o bumatay ng kanyang isimulat? Sino ang saligan niya? In-edit niya. Ito, gusto lang ilalang. Sagot na. Gusto ko lang nilalagay. Tinatanong ko. Sino? Papaganyan niya. Para makasabihan, bigyan ng pagkakataon na magagawa. Hindi siya. Para lang ipaglalala ko. Hindi yun! Ano tinatanong ko? Sagutin mo ang tanong! Hindi ko naman ang tanong! Sandali ba? Sumasagot ba? Hindi! Sinasagot ka lang yung nasagot. Ang tanong, may ganito, no? Kung ano tanong siya sagot? Ano ang pinagbatayan kaninang Bible Dictionary? Ang pinagbatayan ni Telebet? Yan lang ang tanong ko. Sagot! Yan kaya si Telebet, sinusulat nila ng Bible Dictionary. Sino ang pinagbatayan niya? Yan ang tanong eh, palikot-likot. Sino lang ang pinagbatayan niya? Yung mismo. Sino? Yan ang tanong ko, hindi kung sino man. Sino ka? Bakit hindi mo sagutin? Hindi ka lang ara. Bakit hindi mo sagutin? Hindi ka lang ara pa ba? Hindi ka lang. Bakit hindi kailangan? Ano ba sa ano? Ano sa ara? Hindi ka sa mga kapatid. Hindi kailangan. Hindi mo sasagot. Hindi ka na sasagutin. Hindi mo sasagutin. Ang sabi mo kanina, Ginoong Francisco, yung pangalan ng Diyos na nakatitig sa Hebreo na Yod-He-Vav-He, kung basahin yun ay Adonai. Ano ba ang ibig sabihin ng Adonai sa Hebreo at Hebreo? Ginagamit na katapat niya sa English, Lord. Okay, Panginoon. Lord, ang ibig sabihin ng Panginoon, ng Adonai, yung Yahweh. Hindi ba ang katapat ng Adonai? Hindi. Okay, wala na. Mabuti mo na tinanggap niyo. Bakit ka naman sinabi niyo? Ngayon, Yod-He-Vav-He ay yang Adonai. Ito naman sinasabi dyan. Ang tanong mo na. Ito na kabihin! Ito na kabihin!
Iba yung Yahweh. Pero di magkaiba. Magkaiba! Pero di magkaiba. Hindi mo sinabi sa iyo pareho. Hindi mo sinabi sa iyo pareho. Bakit ikaw? Ikaw lang ay sa ganito ulit na. Ayan, ang susunod na tanong ay ganito. Doon sa una 4:17 na sabi ng Apostle Pablo, yung mga bagay na saligan ng tanong ito at tumatawag sa mga bagay na hindi kahayaan na tinahayag niya. Naniniwala ka ba sa mga salitang ito? Sugat! Ay, hindi ka na daw. Alam na rin yun. Ako na. Lagay mo sa one. Sa kanilang malayong silanganan, hindi po. Ayon na rin sa William Smith na ethical methodology ay ganito ang pangalan. If the Hebrew term Saban properly means that which is before or in front of a person and will apply to the east from the custom of turning to that direction when describing the point of the compass. Before, behind, the right, and the left. So representing the secondary east, west, south, and north. That's 23, 8, and 9. The term, as generally used, refers to the land lying immediately eastward of Palestine. Usually, Arabia, Mesopotamia, and Babylonia. On the other hand, Mikra is used of the far, italicized and salitang far east, with a less definite signification. So, itong pagkakahayag ni William Smith na edited niya ay dito nakikilala na ang pinaka-point of origin na lokasyon ay ang Palestina na mula roon ay kinikilala ang Sudan. At dahil sa konteksto nito, ang Far East, kung itong tatanggapin natin na pinaka-definisyon ni William Smith, ay ang pinaka-sentro ay ang Palestina ba rin. So, paano natin natutunayan? Ang mga hindi nagsisiyasa ay medyo umaasa lang sa mga researcher ng Universal Cristo. Challenge this researcher together nila na ipakita ninyo na hindi ang Palestina ang pinakasentro pa rin sa kasalanan ang Mikra ang ginagamit. Patunayan po natin na ito pa rin. Ito po nga, Isaiah 41 ay bumanggit dito. Pinatalik ko na, salamat naman at natuloy na rin dito. Yan ang kubutuhin ng itin natin siya po. Sabi mo ibang bumabalik, nakonvince na. Hindi po ako nakonvince. Nakonvince ako na mali ang pagkakagamit nila ng Bible Dictionary na editor, lyric, salve. Yan. Mali ang pagkakagamit. Sa dagdag, pinakikilala roon na ang pinaka-sentro na mula naman ay kinikilala ang Sudan. At mula sa konteksto yun, kung noon ay nanghisrat dinaran, ay walang iba, hindi ang Palestina. Binanggit po ang Isaiah 41. Ano po ba ang hula tungkol sa binanggit na Isaiah 41? Sino nagdamo ng isa mula sa silanganan? Ayan. Ito po silanganan dito sa Hebrew ay Mikra. It stands sa wikang Hebrew na transliterated M-I-C-R-A-W-A. Pero kung i-pronoun sa Hebrew, pagka nagdoble ang ate, ay nagiging C-Asian pronunciation. Kaya ang pronunciation ay Mikra. Yeah. Yeah. Dito sa Mikra na ito, binabanggit ng isa, sila ng ulo doon. Wala mong isinangan mula sa silanganan ng Diyos. Alamin natin kung sino kaya ito. Sinong nagbangon isa mula sa silanganan, Mikra, na kanyang sinawag sa kapuliran sa kanyang tahanan. Siya'y nagbigay ng mga banta sa harap niya at pinagpagpulong na siya sa mga hari. Kanyang ibinibigay sila na parang alabok sa kanyang taba, na parang pinaspas na bayani sa kanyang buto. Hindi pong hinuhulaan dito. God was asking a question,
so-called rhetorical. This is a kind of a rhetorical question that God asked. If he did not expect himself to be, if he did not expect an answer from himself or from anybody else. Rhetorical question. Sino nagbangon ng isa mula sa silanganan? Hindi kasi, ang Diyos ang nagbangon. Sino itinanong niya na isa mula sa silanganan? Hindi lang narawan po ang kanyang nagiging gawain. Ano po ang sabi rito ng talata? Pinapagpunan niya siya ng nakal. Nagbigay ng mga bansa sa harap niya. Eh, sino po itong pinagbigyan ng Diyos ng mga bansa sa harap niya at pinapagpuno sa mga hari? Ang sabi ko ng Isaiah 45, ang talata ay unang verse ay ganito. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahira ng langit. Kay sino na ang kanang kamay ay aking ginawakan upang magpagsuko ng mga bansa sa harap niya at ating kakalagaan ng mga dalagang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya at ang mga pintuang bayan ay hindi masasaghan ako'y magpapay na kayo at tatapagin ko ang mga bakong-bakong dako ating pagwawaray-waray ng mga pintuan santo at ating puputuloy ng mga handog na bata at ibibigay ko sa inyo ang mga kalamanan at kahirungan at ang mga matatapaging kalamanan sa mga lihing na dako upang hindi maalaman na sa Panginoon na tumawag sa iyo sa iyong pangalan sa mga tibay ay ang Diyos ng Israel. So dito, si Ciro ng Persia ang siyang inawag ng Diyos mula sa Mihrab, mula sa silanganan. Kung ang Jerusalem, bagay sa Biblia, ang pinakasentro ng daigdig, from Jerusalem hanggang doon sa Persia, saan po bang direksyon niya? Ako po yung referensya. Kala nyo siguro, kailan mo rin ang gumamit ng referensya. Meron din ako tayo kung dictionary. Akala ko ito ang marunong gumamit ng dictionary. Ito may packet Bible handbook, yung Henry Hampton Henry. At dito sa isang tahinan nito, ay makikita natin kung saan direksyon naroon ang Persia pati na lang sa mapa na pinakikilala dito. Dito sa tahinan ng Persia, ang sabi dito, Persia, 1,000 miles east of the land of Canaan. 1,000 miles east. Kaya isang libong linya sa silangan ng Palestina, ng Canaan, ang Persia sa makapit mga tuba. Ito po bang Persia ay nasa dakong silanganan, Miswak sa katunayan, malayo sa katunayan, mula roon sa Palestina ay tunay ng malayo. Tunay nga po malayo. Bakit tunay na malayo? Ang Persia mula sa Jerusalem. Sapagkat, dahil sa ikalawang hari, 2014, ang sabi sa atin ng tala ng banal na kasulatan ay ganito. Hindi naman sa isang bansa na mas malapit sa Palestina. Pero ano ang pagkakatuloy? Sa 2014 ng ikalawang hari, ganito po ang ating matutunghalan na patutuloy ng santong sulat. Ang sabi ni Hezekiah, sinayos itong galit sa malayong lupain, sa makapit bagay sa Babylonia. Ano po ang turing sa Babylonia ng banal na Biblia? Malayong lupain. Bakit malayong lupain? Hindi po malapit eh. Bakit naman hindi malapit? Bakit malayo? Gaano naman kalayo? Gaano kalayo? Ayon po rin. Dito sa aklat ni Henry ay sinasabi na ang Babylonia ay 700 miles mula sa Palestina. Kung ang Babylonia ayon sa Deuteronomy 20:14 ay malayo ng lupain, may tinutuloy at 700 miles lamang ang layo mula sa Palestina. Hindi ba higit na malayo na lupain ang Persia sapagkat ito'y 1,000 miles in the ang
mighty God, mighty God. Yun lang ang ginawa sa Espiritu eh. Meron naman silang English eh. Marunong daw ng Greco, English lang, yung maintindihan eh. Yung make alive, but the Spirit, Spirit daw si Kristo. Pero kung mag-English, akala ko galing, no? Ngayon, yun, isipuna isa. Ibabalik, at sabi niya, balik saya. Talagang niyang hinuhulaan yan. Ibabalik niya sa dating tahanan. Pakinggan niyo kung kanino nga nagtupad yan. Ito, sila daw ay natulong sa pagsasali nito. Ayon sa isang narinig ko sa kanila, ito ang isang makabagong sali na pinagtulungan ng protestante sa Katoliko ayon dito. Pero may natinig ako sa kanya na sila katulong pa rin dito. Pakinggan niyo naman ang pagkakasaling dito. Hindi Isaya, huwag kang matakot, ako'y kasama mo. Mula sa dulong silangan. Sinisalba lang may sabi ng dulong silangan, ayat nasa Biblia ang dulong silangan. Yan ang aming batayan. Testigo lang niya litresya. Mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran, titipurin ko kayo at ibabalik sa dating tahanan. Ang akala niya, laging Israel yun. Eh sila mismo eh, may pagtuturo silang, may double fulfillment ang mga hula ni Isaya. Hindi ka alam dito kaibigan ito. Hindi binabasa libro nila. Gawa hindi binabasa. Pagkatapos kami hahamunin sa Rizal, eh bakit ang nababasa namin libro nyo? Kayo hindi makabasa ng inyong libro. Kanyang babagalit mo si Sir Sena. Not the fulfillment now and in the future. It is of you. From I read it. Of you. Of you. Dinibilisan ko lang. From I read it of the Bible, that many of Isaiah's prophecies had more than one fulfillment. Had more than one fulfillment. Kaya dito, tayo may pagkaagapan yun. Isaiah 21:9, Revelation 18:2, Isaiah 14:10, Revelation 22:12. Merong hula si Isaiah na talagang may dalawang katubaran. Totoong inuhulaan ni Isaiah na ang Israel nung titipunin, talagang iyon ay babalik sa dating lupain. Pero may katubaran pa yan sa inaharap. Ano nyo? Ibabalik sa dating tahanan. Bakit? Iglesia ni Cristo. Saan napunta ang Iglesia ni Cristo? Yung matalikod dyan. Dito pinalalaba. Pakinggan nyo. Ito. At ay sumigaw ng malakas sa tinig na nagsasabi. Naguhon dakilang Babylonia. At naging tahanan ng mga demonyo. Doon napunta sa tahanan yun. Kaya sabi nito, at narinig kong ibang tinig na nagsasabi mula sa langit, magsilabas kayo sa kanyang bayan at huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Ano po nangyari sa iglesia? Itinayo ng ating Panginoon kung siya'y makakaya sa langit, mamatay ang mga apostol. Yan ay sa relihiyon na sinasagisag ng tawag na Babylonia. Ngayon, ano sabi dito sa Apokalipsis? Yun ay tahanan ng mga karuma-duma. Kaya anong hula ng Diyos sa Apokalipsis? Magsilabas kayo sa Kanya. Meron din bang hula si Isaya dyan? Pakinggan nyo. Meron din hula si Isaya sa pagpapalabas sa Babylonia. Dito po sa 48 at 20. Kayo magsilabas sa Babylonia. Inyong tagasan ng mga kanyo. Kayo magpahayag na may tinig ng awitan. Inyong sa-isayo nito. Tanyag ninyo hanggang sa wakas ng lupa. Inyong sabihin, sinubos ang Panginoon ang hakop na kanyang lingkod. Dapat di ba nyo? May hula rin si Isaiah niya. Kaya yan may double fulfillment siya. Ngayon, saan dadaling sa ating tahanan? Kung nawala sa pagiging tunay sa Iglesia ni Cristo. Nang matalikod, alin ang dating tahanan? Doon dadaling ito magmumula sa malayo silangan. Ito, pakinggan nyo ito ang tahanan. 2 at 13 na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato
sa panulok. Ano yung nasa iyo sa batong panulok na si Cristo? Iglesia. Anong tawag doon? Nasa kanya ang buong Israel ay nakalapat na mabuti, ay lumalag upang maging ang templong banal sa Panginoon. Nasa kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Ano yung dating tahanan? Doon ibabalik ang dadalhin mula sa malayang silangan sa Iglesia ni Cristo na itinayo sa ibaba ng bato. Kaya sinabi niya hula, aking dadalhin ang iyong lahi, ang katuparan niya yung sinasabi, sinatutunan niya sila. Pagdadala, sinasabi, sanda pa rin sa Iglesia.